Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Alright, isa na namang Rob Trip TV TV official. Don't forget to subscribe. Alright, isa na namang sakit ang ating re-reactionan. At ito ay isang vertigo. Vertigo, hindi sakit kundi sintomas ng mas malalim pang kondisyon. Alright, panoorin po natin guys. At isang sensational, parang nahihilo o umikot ang paligid, ang vertigo. Alright, yan ang sakit ng vertigo. Alright, panoorin po natin guys. Ang isang common misconception ay ang iniisip ng tao ay vertigo ay sakit. Ang vertigo, if you define it, ang vertigo is a symptom. So, the formal definition of vertigo. Ayan na, hindi sakit ang vertigo. Vertigo ay isa ng sintomas na malalim na kondisyon. Illusory sensation, meaning pakiramdam ng isang pasyente or isang tao. Ayan, mga maraming may sakit na ganyan, sintomas, lalo na sa mga nahihilo. Na umiikot siya or gumagalaw yung paligid, pero hindi naman actually. Actually, it's just the signals from the ear or the brain. Ayan, galing sa ear and brain pala yan, vertigo. Hindi lahat ng pagkahilo ay may kasamang tila pag-ikot ng paligid. Ngunit kung ito'y nararanasan mo, maaaring vertigo na ito. Ayon kay Dr. Gerard Lapina, isang otorhinolaryngologist. Ayan, hindi pwede yan sa mga high. Ayan, sa mga heights, no? Pag mga mountain climber, hindi ka pwede. Sa Makati Medical Center. Lalo na sa mga nagdadrive, no? Biglang mahilo at mabangga. Ang vertigo ay hindi sakit, kundi isang sintomas ng problema sa tenga o utak. Karamihan na kaya may problema sa tenga at utak pala yan ng vertigo. Marami rin napagkakamalan na ito ay sakit. Subalit, ayon sa espesyalista, ito ay sintomas lamang na mas malalim pang kondisyon. Sakit pala sa utak, no? At tenga. Ay mayroon ding sintomas ng hearing loss. Isang karaniwan. Ayan, nawawala pala ang pandinig, no? Pag may vertigo ka, connected pala sa utak yan. Sanhi nito ay ang benign paroxysmal positional vertigo o BPPV na madalas makita sa mga nasa. Ayan, tandaan nyo guys, ang sakit na vertigo, baka mayroon kayong ganyan na malubhang sakit. Kalagitnaan o nakatatanda na ang edad. In some At sa mga may edad na pala, pwede yan. patients, no? Ang nangyayari, because it's the hearing apparatus and the balance apparatus, magkadikit yan sa loob. So, in some patients, Ayan, may connected sa utak, no? Kadalasan, number one cause is yung tinatawag na positional vertigo. It's very Ayan, positional vertigo. to advanced age. Yung positional vertigo or tinatawag na BPPV. Ang ibig sabihin ng BPPV for our audience, it's benign paroxysmal positional vertigo. Ang nangyayari lang doon, no? Meron kasing mga... Ayan, makinig kayo guys sa ating doktor para malaman nyo ang sakit na vertigo. Ilang sensational, parang nahilo o umikot ang paligid. Ayan ang senyales ng vertigo. Crystals na maliliit sa balance apparatus. Tapos pag naligaw siya and napunta siya dun sa part ng balance apparatus na hindi siya dapat nandoon, nagkukos siya ng trigger ng vertigo. To put it in Ay, yung pala nagpupunta, no? Pag explanation nito. simpler terms. No? Ang sensasyon ng vertigo ay nagdudulot ng matinding discomfort sa mga pasyente. Karamihan ay nahihirapan sa kanilang araw-araw na gawain, lalo na sa mga nakararanas nito sa unang pagkakataon. Ang kaakibat na sintomas pa pala no, na kailangan natin banggitin ay nasusuka yung pasyente. So, this is because... Parang parang buntis, no? Nasusuka. Ayan pala, sakit ng vertigo. At nahihilo at nagsusuka rin, no? So, yung balance system natin and yung vomiting center sa brain ay magkatabi. So, pag na-stimulate, so, mataas yung chance na nasusuka, meron silang feeling of vomiting and nasusuka. So, yun pa lang yung discomfort. Yung naduduwal, no? Naduduwal din sila, no?
ngayon, of course, di ka na makakapagtrabaho. Especially yung mga young active individuals natin na nagsusports, mahirap, no? Sa positional vertigo naman, yung acute attack is 3 minutes, but after nun, meron pang residual na vertigo na tinatawag, which could last for hours. Alright, yan ang dahilan kung bakit nahihilo at nagsusuka To dahil sa days vertigo. sometimes in some patients. Mas tumataas din ang risk ng vertigo habang nagkakaedad, tulad ng presbyopia o panlalabo ng paningin. Mayroon din tayong tinatawag na presbyvestibulopathy o paghina ng balance system habang tumatanda. As we increase in age, no, mas nagiging common siya. And again, pagka mas tumatanda na, interestingly, may tinatawag din, kung meron tayong presbyopia, yung panlalabo ng mata, meron ding presvestibulopathy. So, mas humihina din. So, para Ayan, humihina ang ating pandinig, no? Ayan ang senyales ng lumalala na ang vertigo. Alright? siyang eyesight natin as we age. Dagdag pa ni Dr. Lapina, walang tatalo sa malusog na pamumuhay para maiwasan ng mga triggers ng vertigo. Tama yan sa kailangan mag-exercise at maiwasan ng vertigo, sakit sa tenga at ayan sa utak. Wala pa rin talagang Kayo ay may vertigo na. talo sa healthy lifestyle, well-balanced diet, and avoidance of triggers, and Alright, well-balanced diet. regular exercise talaga eh. At para sa iba pang impormasyon ukol sa vertigo, tunghayan ang programang Doc Alright, tunghayan po natin yan. Ito po ang ating reaction video dito kay Rob Trip. And dito po ay healthy living. Alright, vertigo, hindi sakit kundi sintomas ng malalim pang condition. Alright, this is your friendly neighborhood. Rob Trip tayo. And thank you so much sa inyong lahat. And peace out. Alright, ingat kayong lahat.